bilang hindi naman ako abogado, nakikiusap ako sa ating Korte Suprema. If they can resolve this as soon as possible. Because if not, we will have a constitutional crisis. Yung nangyaring pagpunta ng NBI at barilan dun sa Senado at yung paglaban ng Senate Sergeant at Arms ay parte ng lahat na to. Muntik na tayong magkagulo. Di ba? Lumabas ang Pangulo Marcos, sabi niya, wala kami, hindi ko yan in order. Lumabas si Matibag the day before, wala kami doon. Tapos bilang nandun kami, nagdidrill kami para ilak yung nakalak. And this is a problem. Ang apela ko po sa ating Korte Suprema, if possible, to our justices, please resolve this as soon as possible so that we will not have a constitutional crisis and we will avoid the situation that we have seen in the past. May offer po na kung ang ICC po ay nangingialam na sa ating judicial system, pwede po bang tayo'y makahingi na rin ng tulong ng international na kasi nag-o-offer po sila na ang ating Senator Bato at ang ating Senator Bongo ngayon ay meron na rin daw pong ICC warrant of arrest at kung pwede na tayo'y makahingi rin ng tulong sa Russian government regarding dyan sa bagay na panguhuli, makatulong daw po sila sa atin. Dahil ito po ay magiging habitual practices na po na kapag nagtagumpay po sila kay Senator Ronald Bato at nagtagumpay din po kay Senator Bongo, ito po ay magiging habitual practices na pangimasukan na tayo lagi ng ICC just to weaponize in political. Thank you. Okay, makakauwi na po kayo. Hindi, salamat po sa tanong ninyo. Hindi po tayo dapat lumapit sa iisang bansa lamang, pero wala pong masama. Actually, matagal na naming iniisip na lumapit halimbawa sa Security Council ng UN, of which Russia is a part, no? Kasi po, ang ICC in many ways, incorporated yan sa UN eh. Kahit nga yung batas ng Rome Statutes, it refers to the United Nations Security Council. In fact, the 1969 yung Vienna Convention on the Law of Treaties, no? Nakalagay din diyan na kapag merong mga material breach of a treaty, pwede nating i-void na ang ating treaty or ang ating membership sa treaty. So ang paglapit po kasi sa iisang bansa, although sometimes I am tempted to do that, might be seen by the global community as political. Na para tayong pumapanig lamang sa isa. But there is no reason. Kasi sa Security Council po ng UN, nandyan naman ng Russia. Nandyan ng China. Nandyan ng US, lahat ng binanggit ninyo. So palagay ko, we will take the legal steps para umapila sa UN Security Council. Boss, pasagot lang mabilis. Alam niyo ho yung ICC, hindi natin masisisi ang ICC para sa akin sa nangyayari. Ang may kasalanan talaga ang gobyerno natin. They should not allow what is happening. Pero alam naman natin, gusto talaga nila yon. Na-arrestuin si Digong Duterte, na-arrestuin si Bato. Because they are not aware na kung dadaan sa local courts dito. In fact, the Rome Statute stipulates that na dumaan sa local processes ng isang bansa. Ngayon, ang akin namang apila ay sa Supreme Court. Nakikiusap ako, alam ko kasi mga abogado yung nandito, baka hindi maganda manggaling sa kanila. Pero kung bilang hindi naman ako abogado, nakikiusap ako sa ating Korte Suprema. If they can resolve this as soon as possible. Because if not, we will have a constitutional crisis. Yung nangyaring pagpunta ng NBI at barilan dun sa Senado, at yung paglaban ng Senate Sergeant at Arms ay parte ng lahat na to. Muntik na tayong magkagulo. Di ba? Lumabas ang Pangulo Marcos, sabi niya, wala kami, hindi ko yan in order. Lumabas si Matibag the day before, wala kami doon. Tapos bilang nandun kami, nagdidrill kami para ilak yung nakalak. And this is a problem. Ang apela ko po sa ating Korte Suprema, if possible, to our justices, please resolve this
as soon as possible so that we will not have a constitutional crisis and we will avoid the situation that we have seen in the past. Maraming salamat. Idagdag ko lang very briefly, sinungaling itong gobyernong ito. Diba, ang ginagawa nilang justification kung bakit inaresto si Pangulong Duterte at ngayon ay inaaresto si Bato ay Interpol na naman. Alam nyo, if you look at the Interpol rules, kasi yung Interpol, wala namang international police na can impose its will on any country. It's an organization of law enforcement authorities across all nations. Kalawakan Anan sa TV Alam nyo po, even the Interpol rules, and do not take my word for it, research nyo. Even the Interpol rules say, number one, that any red notice or any request to any state is just a request. It depends on the state as to whether or not it will accede or follow that request. Number two, very clear ito, puntahan nyo lang sa Interpol website. Pag na kayo maniwala sa akin, baka niloloko ko kayo Baka nagmana ako kay Pangulong Marcos, sinungaling. Na in all processes, the domestic law of the nation being requested shall take precedence. Bakit? Bakit ganito? Bakit yung Rome Statute meron din ganon? Because customary international law mandates that every state is sovereign and any enforcement of any foreign judgment or order is based on consent because international law is based on state consent. Hindi yan katulad ng RTC. Papa-sheriff ka. Pupunta yung sheriff, pupunta yung police. Dadamputin ka, wala ka magagawa. Sa ayaw mo at sa gusto mo. International law is based on consent. Yun ang nakakalimutan ng iba. At akala ng iba, yung batas dito, yun ang international law. Hindi po. Kung ayaw ng bansa, hindi mo pwedeng pilitin. Case in point, pinaaresto ng ICC si Putin. Pumunta si Putin sa Mongolia. Sa ICC member, up to now. Sabi ng ICC, arestuhin mo Mongolia. Sabi ng Mongolia, hindi pwede, bisita namin. Hindi nila inaresto. Nagreklamo yung ICC, wala rin naman. Pumunta sa Tajikistan after si Putin. Sa Tajikistan, ICC member. Sabi ng ICC, uy, arestuhin yan, may warrant yan, membro kayo. No way. No way, Jose. Bisita namin, paresto nyo sa amin. Bastos naman namin. Nagreklamo sila, pero yan ang pinapakita ko. State consent. Si Putin, siyempre, retaliatory, sila naman ang pinaaresto. O ibig mo ba sabihin, pag ang Russia pinaaresto, yung isang tao rito, let's say, si Boying Remulla, pagpunta rito, kukunin mo si Boying Remulla, dali mo sa Russia. Kalukuhan naman yun. Hindi pwede yun. State consent because sovereignty is always a primary consideration in international law. Yung sinasabi ng mga din-din dyan na customary international law, a court is a court. Hindi po. Hindi po. Ba't yung Victoria Court? Court ba yun? Pwede ba mag-ano? Hindi po. Yung sinasabi ni Lacson puro kalokohan ang bihira naman siya Hindi pwede pong ganon. Always state consent. Yan ang hindi nalalaman ng iba na hindi nila sinasabi because they want to deceive us. Yung a court is a court, no way. Sabi ko nga yung divorce decree, nag-divorce ka sa Las Vegas, dinivorce yung kasama mo, pupunta ka ba rito? Ito, alam ito ng mga nag-divorce, foreign divorce. Asawa, divorce na tayo kasi sabi sa Las Vegas, divorce na tayo. Dadaan kayo sa court. There is such an action as judicial recognition of foreign divorce. Hindi mo pwedeng implement. Divorce lang yun It is not a deprivation of liberty. In fact, it is a grant of liberty. Pero dadaan pa rin sa courts natin. Yun ang tandaan ng mga kamuting kahoy na nagsasabing a court is a court, ICC yan. Hindi po pwede. Lahat dadaan dito. Ito, last case in point. Ang Amerika. Amerika, isang bansa na yan. It's one country. I know this for a fact because I studied American law. Gusto ko sana mag-practice doon. Noong bagong pasa ako ng bar dito, kaso mo na in love ako, nag-asawa ko, ayoko nang umalis. A warrant issued by a state court in California cannot be implemented in, say, Texas or Florida without going through the Florida State Court. Isang bansa na yan. Isang bansa na yan.
One country. Kahit nga, yan federated lang sila. Hindi pa sila sovereign state, hindi pa sila hiwalay na bansa. Pero hindi mo pwedeng idiretso yung state warrant doon sa ibang state without going through the court system of that state. Ito pa, sovereign state tayo, but federated ba tayo with ICC? Ayun ang sinasabi ko, ganun po ang patakaran, and let no one tell you differently. Ang nagsasabi doon kay Law Dean, Law Professor, Lo Chuchuchuchu, stupido po yun.